Nasa loob kami ng kotse niya at pauwi na sa bahay. Buti na lang mamaya pang schedule ko kaya okay lang. About what happened last night? Panimula ko. Seryoso naman siya nagdadrive. What about it? Tanok niya. Lumunok muna ako bago lakas loob na tumingin sa kanya. I was just a plain intimate scene, right? Napapikit ako sa tanong ko. Plain? Malamig na tura niya na kinatingin ko sa kanya. Humigpit ang hawak ko sa mga kamay ko. Yes. Kagat di lang sagot ko na nagpatagis ng bagang niya. I am hoping natatanggi siya na hindi lang plain ang lahat ng yun sa kanya. That's what we are supposed to do. You're here to give me a baby and it will not happen kung hindi natin gagawin yun. So, yeah, just a plain nothing. Nothing more, nothing less. Litanya niya. Kumuyom ang kamao ko sa sinabi niya. Ewan ko pero naninikip ang dibdib ko. I was expecting another response from him but I failed. It was just a plain, nothing more, nothing less. I see. Mababa ang boses na sagot ko bago tinoon atensyon ko sa gilid ng kalsada. Nabaling ang atensyon ko nang tumulog ang cellphone ko kaya tiningnan ko ito. Vince, you forgot me already. Kidding, I miss you. See you later. Napangiti naman ako. Nakalimutan ko na rin pala ang mokong na to. Ilang linggo na rin mula na magkita kami at di maalis sa isip ko ang nangyari sa pagitan nila ni Eros. Natatakot ako para sa kanya. Pasimple muna akong tumingin kay Eros na may malamig na ekspresyon sa mukha bago tumipa ng mensahe kay Vince. How are you? You're doing good, right? I'm sorry about the last time. I'm good. Don't worry about me. Your husband cannot scare me. I want to see you. Let's meet. Who's that? Mabilis ko namang tinago ang cellphone ko sa bag at alangang umiti sa kanya bago muling nagsalita. My friends. Alanganin kong sagot. Tumango lang siya at walang reaksyon na nag-drive ulit. Naparunok ako dahil sa kaba. Kinakabahan ako dahil nagsinungaling ako pero mas ayos na yun kaysa malaman niya kung sino talaga ang kausap ko. Hindi ko kaya ipagsapalaran ang kaligtasan ni Vince. Tahimik lang kaming nakarating sa bahay. Ewan, para nagbago yung atmosphere eh. Pagdating sa bahay, naon na siyang nagbihis at tumalit sa akin. Binili niya lang ako sa driver at di nagpaalam sa akin. Gusto kong iontog ang sarili ko kung bakit naapektuhan akong tinuturing niya lang akong wala pagkatapos nangyari sa amin but I cannot forget the fact na lahat na nangyari dahil lang sa kasunduan namin. Nagbihis na lang din ako at nagpahatid sa university. Ano ba kasi yung kinagugulo ng isip mo, Sandra? Tanong ni Claire habang sumasagot sa assignment niya. Kasama ko na sila ngayon sa classroom. Kokonti pa lang kaming nandito since maaga pa. Alam kong sinabi ko na ayoko mag-iba ang tingin ng mga kaibigan ko kay Eros but I cannot hide this anymore. Mababaliw ko kung wala akong mapagsasabihan and I know that they are trustworthy. Dahil ba siya yung pininiwalaan mong pumatay sa parents mo? Tanong ni Steph. Tumango-tango ako. Nakita mo ba sa dalawang mata mo na siya ang pumatay? Tanong din ni Claire na kinatahimik ko. I don't know. Palagi lang nagpe-play sa utak ko mukha niya nung araw na mawala mga magulang ko at si kuya. I don't know, something is really off. Paano mo na-conclude na si Sir Eros ang pumatay sa kanila? Tanong ni Steph. Ewan, hindi ko rin alam. Basta yun lang nagpe-play sa utak ko lagi na si Eros ang bumaril sa mga magulang ko. Basta yun na nasa isip ko. Walang buhay kong sabi. Di ko alam kung tama bang memoryang yun o gawa-gawa ko lang. Nakakabaliw. Something's off at di ko alam kung tama pa ba ang mga memoryang iyon o gawa-gawa ko lamang. Hindi ko alam kung bakit galit na galit siya sa akin. Kahit ang nasa memorya ko naman siya ang may atraso sa akin. Hindi ko na alam kung ano pa ba ang tama at mali sa mga naalala ko. Ang gulo naman nun. Teka, may nangyari bang kakaiba sa'yo like accident na baka naging dahilan kung bakit wala kang natatandaan sa nangyari sa'yo at tayong si Sir Eros sa pumatay sa pamilya mong naalala mo? Mahabang litanya ni Steph. Naikinailong ko. Wala. Nakakapagtaka naman yon. Hindi ka nagka-amnesia pero wala ka matandaan noong araw na pinatay ang magulang mo kundi ang mukha ng asawa mo? Nagtataka rin ang usal ni Claire. Seriously girls, pati ako naguguluhan. May mga bagay na napapanaginipan ko pero malabo, sabi ko. Gaya na lang na napapanaginipan ko na parang totoo pero hindi ko maalala kung gigising ako. Isipin mo, ba't ganun lang ang naging galit sa'yo ni Eros nung una? Kung siya ang may ginawang mali, di ba dapat ikaw yung galit at hindi siya? Sabi ni Steph. Tama siya. Nakakapagtaka nga iyon. Kapag naman ino-open ko sa kanya, sinasabi niya na hindi pa ito yung tamang oras para malaman ko yun. So may mga bagay nga na hindi ko alam, pero malalaman. Hindi ko alam kung paano. Ay ewan ko.
Nagugulo lang ang isip ko. Kunin ko na lang yung mga libro ko sa locker room. Paalam ko na lang sa kanila dahil hindi ko talaga alam ang eksplanasyon sa nangyayari sa akin. Pagdating sa locker area, binuksan ko na yung akin. May tumambad naman kaagad na itim na papel na ikinakulot ng noo ko. Nagtingin-tingin ako sa paligid pero wala namang tao. Binuksan ko na lang to para malaman ko anong meron. Ikaw na ang susunod. Humanda ka sa kamatayan. Basa ko na nagpataas sa mga balahibo ko. Kumabog naman ang dibdib ko. Did I just receive a threat? Pero kanino to? Boo! Ah! Iyaw ko sa gulat na may sumulpot sa gilid ko. Ako to. Gulat kong tiningnan ang lalaking sumulpot sa gilid ko ngayon ay kaharap ko na. Vince? The one and only. Miss me? Nakangiting usal nito. Kinakabahan pa akong tumingin sa paligid para i-check kung may makakakita ba sa amin. Paano ka nakapasok dito? Tanong ko. Sa gate? Pamimiloso po niya kaya't sinaman ko siya ng tingin. Joke lang, umakit ako ng bakod. Pakul niyang sabi na kinairap ko. Teka, ano yan? Tanong niya habang nakaturo sa itim na papel na hawak ko, kaya mabilis ko itong natago sa likod. Wala to. Bakit ka naman umakyat? Lagot ka talaga kapag may nakakita sa'yo. Sermon ko sa kanya. Yaan mo na, wala naman nakakita eh. Tinignan ko naman siya na masama bago bumuntong hininga. Kalokohan mo. Kapag nalaman to ni... Pinutol niya naman ang sasabihin ko dapat. Eros, bayaan mo. Di naman ako natatakot sa asawa mo. Mayabang niyang sabi. Pasensya na ka pala sa ginawa niya sa'yo. Nadamay ka patuloy. Hinging pasensya. I'm good now. Don't worry about me. Anya na kinatango ko. Mabilis kong ibinalik sa locker ko ang threat na natanggap ko bago bumaling sa kanya. I'm glad. O sige, papasok na ako. Paalam ko. Lalampasan ko sa sana siya na pabalik ko. Hilahin niya ako. Kaya nga ako pumunta dito para sa iyo eh. Tara sa labas? Yaya niya. You want me to ditch my class? Tanong ko sa kanya na kinataas baba ng mga kilay niya. Sige, last na to ah. Anito, nakinangiti niya. Nagpunta kami sa malapit na gutuhan sa school. Oo, gutuhan lang. Kuripot eh. Kaya naman palang lakas ng loob mag-aya eh. Pagpaparinig ko habang hinahalo ang lugaw ko. Actually, mas gusto ko yung ganito. Mas mura at mas masarap. Inaasar ko lang talaga siya. Ito lang afford ang budget ko eh. Masarap naman yan. Nahihiyang usal niya bago nagamot ng batok niya dito rin. Kami kumakain ng friends ko. Speaking of, kanina pa nila ako tinetext na wala daw yung prof namin. May seminar kaya feel free lang daw ako. Napahinto ako sa pagsubo nang tumunog ang cellphone ko at rumihistro sa screen ang pangalan niya. Eros. Bumaling muna ako kay Vince na nakatingin sa akin bagong umiti. Sagutin mo na. Saan ni Vince? Hello? Where are you? Bungad niya. Kumabog naman ang dibdib ko sa simpleng tanong niya. Ano ang sasabihin ko? University. Kasama ang mga friends ko? Mabilis kong sagot. Hindi siya sumagot. Tinignan ko yung screen pero nandyan pa rin naman siya. You're really at school? Makahulog ang tanong nito at kinakuyom ng kamao ko. Bakit? Dagdag ko pa. May kailangan ka ba? Tanong ko. Nothing. Have fun. Sabi niya lang, saka pinatay ang tawag bago pa ako makapagsalita. Nakakakonsensya na ito. Ayoko magsinungaling sa kanya at ayoko nang magalit na naman siya sa akin. Vince, balik na ako sa university? Paalam ko. May nag-uudyok sa akin na bumalik na lang sa school. Why not finish your food first? Don't worry, ihahatid kita. Anito na mapansin ang uneasiness ko. Tumingnan ko muna siya bago tumango. What did he say? Tanong niya na tumigil ako. Umiling ako. Nothing. Tinatanong niya lang kung nasan ako. Sagot ko. And you lied? Aniya na kinatango ko. I'm sorry, kinilangan mo pang magsinungaling. Anito na mabilis kong ikinailing. Ihatid na kita sa school ninyo. Tumango na lamang ako. Inihatid niya nga ako sa school saka nagpaalam ng umalis. Miss na miss ko si Vince pero alam ko kapag nagtagal pa ako kasama siya manganib siya kay Eros at ayoko mangyari yon. Pagdating sa room nakapagkwentuhan lang ako sa dalawa. Noong labasan na agad akong pumunta ng parking lot. Nadatnan ko pa doon si Nate. Hey! Bati niya. Ngumiti ako sa kanya. Mukhang abala ka. May problema ba? Tanong niya na agad kong ikinailing. Hindi lang maalis sa isip ko ang death threat na natanggap ko at ang tawag ni Eros. If ever na ready ka na mag-open, I'm here naman para makinig. O siya, I'm going na. Take care. Paalam niya at saka umalis.
Napabuntong hininga na lamang ako habang nakatingin sa likuran niya. Parang kilalang kilala niya na ako at parang kilala ko na rin siya. Pero hindi ko alam kung saan ko siya nakita. May pumarada namang itim na sasakyan sa harapan ko. Tsaka may lumabas na lalaki naka-black suit. Good evening, ma'am. Pinapasundo po kayo na Sir Eros. Magalang niyang sabi. Saka, sumakay na lang ako sa likod. Naalala ko na naman yung threat kanina. Dapat di ko na inaalala yon kasi baka taong walang magawa lang sa buhay ang gumawa nun o baka prank lang. Nakarating naman kaagad kami sa bahay. Pagpasok ko sa kwarto, naabutan ko na si Eros na nakaupo at matamang nakatitig sa laman ng wine glass niya na kinatigil ko. I thought wala siya kaya iba sa akin ang sumundo. Tirinan niya lang ako ng walang emosyon at tumayo. Akala ko pupuntahan niya ako pero lumampas siya sa akin. I can feel the dark aura around him at di maganda ang katob ko. Eros, may nagawa ba ako? Muli kong tanong nang di siya sumagot sa tanong ko. Ask yourself, malamig niyang sabi. Ha? Nagtatagis naman ang bagang niya na humarap sa akin na ikinalunok ko. Stop playing innocent. Stop fooling me. Tumaas na yung boses niya kaya napaatras na ako. Matalim ang tingin niya sa akin. The one who texted you this morning was not your friends. It was that jerk and you're also with him when I called you, diba? I will kill that jerk. Nakakatakot na sabi niya na ikinaharap ko sa kanya. Teka Eros, huwag mong gagawin yan, please. I'm begging. Wala siyang kasalanan. It was I who lied to you. Wala siyang alam. Pagmamakaawa ko. Hindi ko gugustuhin na may mapahamak dahil sa akin. Ngumisi naman to sa akin. Ngayon nagmamakaawa ka na sa buhay niya. Ang galing. Ang galing. Kaibigan ko siya. I have my own reason. Galit na sabi niya. And I have my own reason too para lapitan siya. He is my friend at wala kaming ginagawang masama. Paliwanag ko pabalik na kinatahimik niya. Bumalik ang nakakatakot niyang ekspresyon sa mukha at lumapit sa akin na kinahigit ko ng hininga ko. Then give birth to my child as soon as possible. After that, you can do whatever you want. You can freely get out of my life and be with that jerk. Malamig na tura nito bago hinawi ang buhok na tumatamig sa mukha ko at walang emosyon akong tinignan. Strip. Now. Malademonyong anito na kinalamig ng mga binti ko. Eros? Umiling na usal ko pero tinignan niya lamang ako. Strip. At magkakaroon tayo ng plain bed scene. Doon na tumulo ang mga luhang kanina ko pang pinipigilan. Akala ko ayos na, hindi pa pala. Gulat na gulat ko siyang tinignan. You really want me to strip? Tanong ko bago punasan ang mga luha sa mga mata ko. Isang malamig na tingin ang binigay niya sa akin. I want you, naked. Sagot nito na kinakuyom ng kamao ko. I am still sore down there dahil sa nangyari kagabi at hindi ko alam kung kaya ko pa ba. But he is right. Kung gusto kong makawala sa kanya at makuha ang mga kinuha niya, marapat lang na gawin ito. Walang oras ang dapat masayang. Pero bakit nasasaktan ako sa isipin na hanggang ngayon yun pa rin ang habol ng niya sa akin kaya hindi niya ako mapakawalan? I am nothing but a child maker for him and I don't know kung ano ang mangyayari kung mabigyan ko siya ng anak. Kakayanin ko ba na iwan ang magiging anak ko sa kanya? Matapang kong sinalubong ang mga tingin niya at ibinababa ang bag ko at dahan-dahan dumakaw ang mga kamay ko sa uniforme ko. You want me naked? Fine. Matapang na usal ko. Nanginig ang mga kamay ko habang iniisa-isa kong tanggalin ang mga botones ng blouse ko. Yumakap ang malamig na hangin sa katawan ko nang tuluyan kong mahubad ang uniforme ko at tayong panloob na lamang suot. What do you want me to do next? Nanginginig ang boses na saad ko. Nakita ko naman ang pagtiim ng bagang niya. Lumakad siya palapit sa akin nang di pinuputol ang tingin niya sa mga mata ko. Napayom ang mga kamay ko nang lumapit siya sa akin. Halikan mo ko. Hawakan mo ko at pasayahin mo ko. I want every inch of you. Malamig na usal niya na ikinapikit ko. Pinipigilan kong mga luhang kumawala sa mga mata ko. Ayoko magmukhang kawawa sa harapan niya. Bago pa man siya makapagsalita, huminga na ako ng malalim at inilang hakbang pagitan namin at siniil ng halik ang mga labi niya. Ang dapat ay mabilis ng nahalik ay napalalim nang hawakan itong bewang at pisngi ko. Nagsimulang maglakbay ang mga kamay niya na kinahawak ko sa mga balikat niya. Gusto ko ba ang mga ito? Mabilis akong napapikit sa braso niya nang kargahin niya ako at ihiga sa kama. Inihingal ako ng pakawalan niya ang mga labi ko at magsimula na maglakbay ang labi sa pisngi ko. I don't want this.
Sagot ko sa sariling tanong ko kanina. Ang luhang kanina ko pang pinipigil na nagsimulang kumawala. Open your eyes. Bulong nito na ikinamulat ko. Nakita kong seryoso nitong mukha na nakatingin sa akin. I want you, but I know you don't want this. Hindi kita pipilitin na gawin to sa akin. I don't want you to feel less. Anito habang humahalik sa mga mata ko na may mga luha. Huwag kang umiyak. Hindi ko gagawin to. Aware ako na nasasaktan ka pa rin. Gusto lang kitang takutin. You're lying next to me. Next time, be honest. Anito bago tumayo at kinuwang kumot na pinulupot niya sa akin. I'm sorry if I scare you. I still hate you, but I don't want you to feel this way. Anito, and what happened to us is not just plain. It was more than that. Dagdag nito bago ko iniwang mag-isa sa silid na iyon. Tulala ako habang nakatingin sa kisame. Wala nang luha sa mga mata ko. Nagsinungaling ako. Kaya lang siya pa rin ang dating Eros na mahal ko. Tulala ako habang hawak ang burger na siyang merienda namin ni na Claire ngayon. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang nangyari kagabi at kung paano niya ako ituri ngayon. Ano ba kasi yung ginangawa-ngawa mo dyan? Tanong ni Claire habang sumusubo ng burger niya. Nandito kami sa isang bench dito sa universidad. Naikwento ko kasi sa kanila na ang pagiging mailap niya sa akin. Ang cold niya ba sa'yo? Tanong ni Steph habang nagbabasa. Tumangutango ako habang humalumbaba. Hindi ko siya maintindihan. Hindi ko alam kung bakit niya ayaw kong palapitin kay Vince wala naman akong ginagawang masama. Vince is my friend. Paliwanag ko. Bakit kasi kailangan mo pa magsinungaling sa asawa mo kung wala naman pala kang ginagawang masama? Tanong niya na ikinatahimik ko. Kasi hindi niya ako papayagan at nag-aalala akong baka magalit siya. Sagot ko. Well, who knows, diba? Baka may reason siya kung bakit ganun siya kay Vince. Ani Claire. Dapat sabihin niya sa akin kesa yung ganito. Akala ko pa naman ayos na, masaya na. Pabulong pang saad ko. Kagabi akala ko matutuloy ang nasa isip ko. Aaminin ko, natakot akong matuloy dahil ibig sabihin lang nun wala akong halaga sa kanya.